Cancer. Hello my dear Cancer, welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon my dear is yung ating daily reading para to sa araw ng May 17, 2026. Titingnan natin my dear kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero bago tayo mag-proceed my dear, gusto ko lamang pong magpasalamat sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay ng kanilang mga readings. Maraming salamat po from the bottom of my heart. Gusto ko rin pong pasalamatan yung mga napadaan, yung mga napasilip, lalong-lalo na yung mga bago nating mga subscribers. Maraming salamat po sa pagtitiwala, and I hope na mahanap ninyo sa channel na ito kung ano man yung inyong hinahanap. Okay? So, let's go na tayo my dear. Ay, may nakalimutan pala ako. Yung ating po palang private reading my dear. Sa mga interested po ng private reading, nasa description box down below yung mga details and information my dear na kinakailangan mo para po makontak ang inyong lingkod. And nakapost na rin my dear sa ating Facebook page yung mga services, promos, mga offer natin, mga offerings natin my dear, tungkol sa ating private reading. So if you're interested, go ka lang sa ating Facebook page, nakapin lahat yun my dear dun sa ating wall. Okay, so let's go na tayo my dear Cancer. Tingnan natin kung anong meron sa araw na ito. May 17, 2026 Cancer. What is going on sa area ni Cancer? Anong meron sa araw na to? May 17, Cancer. We have here the energy of the 8 of Pentacles. Clarify natin siya. Okay? We have here the Queen of Pentacles. And meron tayong isang jumping card. Okay? Actually, nilabas ko, binaba ko na siya dyan. So, sige, ibababa ko na. Partner na yan, dalawa na yan. No, nakita nyo naman, di ba, binalik ko. So, okay na yan. Very good. So, dito muna tayo, my dear. Meron ka ditong tinatrabaho, my dear. Okay, actually, talagang focus na focus ka dito, my dear. May kinalaman sa usapin ng pinansyal. Baka meron ka mga nire-resolve na problem na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Nakukuha ko lang talaga dito yung pagiging focus mo, my dear, sa usapin ng pinansyal sa araw na to. Talagang trabaho lang, working, okay. Alam mo yung typical, my dear, na may mga missing pieces or may meron mga missing pieces, missing puzzle, okay, sa usapin ng pinansyal. Nakapokus ka ngayon, my dear, okay? Nakapokus ka talaga doon. Talagang very hardworking ka ngayong araw na ito, my dear, kasi meron kang gustong masolusyonan, meron kang gustong maayos sa usapin ng pinansyal, okay? Pwede naman din, my dear, na nag-iisip ka rin sa araw na to ng mga panibagong strategy, okay? Ng mga paraan, okay? Mga panibagong strategy, paraan, kung paano mo mapapag-grow yung usapin ng pinansyal. Yun ang nakukuha ko dito, my dear, okay? Super busy, pero hindi naman siya naka-pass forward. You're taking your time, my dear, okay? You're taking your time over here sa pag-aayos nitong dapat mong ayusin sa usapin ng pinansyal. Okay? So, meron ka mga inaayos-ayos sa usapin ng pinansyal. Okay? We have here the energy of the Four of Wands. Okay? Posibleng relationship, posibleng pamilya ang matatamaan kasi Four of Wands to. Energy ng relationship, energy ng pamilya, energy ng pagiging stable din, my dear, ang Four of Wands. Kasama niya is yung energy ng Ten of Wands. Okay? So, yung mga black, unahin natin yung relationship, okay? Sa relationship, my dear, yung mga nagiging reason or nagiging dahilan kung bakit nagiging complicated yung relationship, okay? Especially sa mga manifestation, yun ang nakukuha ko. Kung lately parang merong mga gusto ang bawat isa. Meron kang gusto, meron siyang gusto, and then parang
you are just going separate way, I think this is the time, my dear, na parang tinatanggal yon at sinusubukan. Maybe this is the time, my dear, nakakausapin mo yung partner mo at sasabihin mo na, alam mo, gusto ko yung ganito. Ano sa palagay mo? Okay? You will be asking sa opinion ng partner mo, or you will be mag-open up ka, my dear, sa pamilya mo, sa karelasyon mo, tungkol dun sa isang bagay. Yung typical, my dear, na, alam mo, I need to set some example. Gusto ko na makapagtabi tayo, gusto ko na magkaroon tayo ng savings, gusto ko na masolusyonan na tong problema na to, mapuli paid na natin to, maayos na natin to. Ganun yung atake niya, my dear. It's more on trying to settle kung ano man yung something off na may kinalaman sa relationship at sa family, which is very, very nice. Okay. So, hindi ko naman sinasabi, my dear, na lahat kayo ganito yung ginagawa. For some of you is baka pinag-uusapan yung mga problema sa loob ng pamilya, sa loob ng relationship. For some of you naman is talagang todo focus na magtrabaho, di ba? For some of you naman is baka nag-iisip ng mga panibagong strategy para maayos itong problema na nasa loob ng pamilya at sa loob ng relationship. In short, eto, my dear, itong burden mo dito sa energy ng 10 of Wands, inaayos mo to. Okay? Maganda naman siya. Kalmado naman yung nakukuha ko na energy. Hindi ka naman nagwawala, hindi ka naman nagagalit. It's just more on parang gusto mo lang talaga ma-resolve kung ano man yung issue na yon. Okay? Kung ano yung problema na yon. Let's go tayo, my dear Cancer. Let me see, my dear, what is going on sa araw na ito. We have here the energy of the 9 of Pentacles. Okay. Sa energy ng 9 of Pentacles, baka meron ka mga gustong bilhin. Nabanggit ko na kanina yun, my dear, di ba? Pero this time kasi, it's either you are working really, really hard, or ipapaalam mo sa partner mo, ipapaalam mo sa pamilya mo kung ano tong gusto mong mangyari. Kasi yung energy ng 9 of Pentacles is connected sa energy ng pagiging stable. Okay? Like enjoying life, di ba? Meron kang pera, baka meron ka rin mga gustong i-provide para sa pamilya. Yun ang nakukuha ko. And doon ka lang talaga nakapokus, my dear, kung paano magagampanan, paano maayos, paano mangyayari itong mga bagay na ito. Okay? So, let me see, my dear, clarify nga natin to. Paki-clarify po yung ating 9 of Pentacles. So far, my dear, maganda yung energy. I love it. We have here the energy of the 2 of Pentacles. Ayan o, you're trying to balance, my dear. Okay? Talagang sabi ko nga kanina, focus na focus ka lang talaga, my dear, kung paano maibabalik sa kalmadong sitwasyon, 'di ba? Yung panatag, yung kalmado, 'di ba, na energy, yung mga issue sa usapin ng pinansyal, okay? Sa usapin ng iyong buhay, may relasyon, buhay pamilyado, buhay breadwinner. Possible that you are a breadwinner, my dear, okay? Possible na merong mga tao na nakadepende sa'yo, umaasa sa'yo. Possible naman, my dear, okay? So, yeah, let's go tayo, my dear. Last 2 cards, Cancer. Last 2 cards. We have here the energy of the Wheel of Fortune. Okay. Alam mo, isa sa mga sign ko na you are trying again, na sumusubok ka ulit, my dear, ang Wheel of Fortune. Ibig sabihin, my dear, pag lumabas ang Wheel of Fortune, iniikot mo ulit ang ruleta ng buhay mo according doon sa gusto mong mangyari. Baka lately para napansin mo, teka, parang hindi ko gusto na itong mga nangyayari ah. Teka, Wheel of Fortune, nasaan ka? And eto na yung araw na yun. Ito na yung araw, my dear, na inaayos mo yung mga bagay na hindi mo nagugustuhan sa buhay mo. Sa usapin man yan ng pamilya, sa usapin man yan ng relationship, okay? Inaayos mo, my dear. Okay, hindi ka galit,
hindi ka nagmamadali, kalmado ka lang, alam mo kung paano mo to gagawin, alam mo kung saan ka mag-uumpisa, okay? And willing ka rin naman, my dear, na i-give up yung mga energy na hindi na nagsiserve sa'yo. So, okay siya, maganda siya. Clarification po ng Wheel of Fortune. We have here the energy of the Magician, di ba? Ganda ng reading mo, my dear. Once again, reading mo ito para sa May 17, 2026, okay? Iniikot mo ulit, my dear. Ibig sabihin, hindi mo gusto lately kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Kaya ito yung araw, my dear, na parang sinasabi mo na, teka, ayusin ko to. Aayusin ko to. Okay, ina-analyze mo, ano ba yung mga blockages? Ano ba yung mga problema? Ano ba yung mga ganito? Inaayos mo ba yun? Ano ba yung kailangan? Actually, alam mo kung ano yung kailangan mong gawin. Alam mo yung kinakailangan mong gawin, my dear, para maibalik lahat sa dati. And ang ganda ng energy. Bottom deck of the card or the hidden message is the energy of the moon card. Kung alam mo kung ano ang dapat mong gawin, bakit di mo ginawa kaagad? Bakit hinayaan mong umabot dito? Energy ng moon card, probably na pagod ka. Okay, kinakailangan mo muna mag-recharge bago mo gawin to. Probably takot ka na baguhin yung isang rotation. Okay, kasi nasanay ka for a longest period of time na ganito yung ginagawa mo, kaya parang natatakot ka na mag-include ng mga panibagong mga routine. Kahit na alam mo, my dear, totoo to ha, kahit alam mo, my dear, na itong panibagong routine na to or panibagong energy na to is magdadala ng stability sa'yo, meron at meron talagang time, my dear, na ayaw nating gawin yon. Kasi bakit? Hindi tayo komportableng gawin yon. Okay? So sa energy ng moon card, you are exploring, my dear. Okay. You are exploring new ways para maayos at maibalik sa kaayusan ang buhay mo. You're getting out of your comfort zone. You're doing things na posibleng hindi mo ginagawa. Kaya nga kung meron mga tao na nakakakilala talaga sa'yo, magugulat sila na parang, Cancer, ikaw ba yan? Ganon. Okay. So, my dear Cancer, yan ang nasagap natin na energy para sa yung May 17, 2026. I hope and pray, my dear, na yung mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye.